of 7 Grand Finals. Blue side dito ang Aurora at red side naman ng Alter Ego. Rekta tayo sa ban. Okay. Freya is banned out. Okay. Newsflash po, Freya wala sa Game 1. Medyo nakakagulat yung Hildebrand, but I just think na since watching the games yesterday, mind you, nakapagpahinga ang Aurora ng 2 araw and they were able to watch a lot of the games from Alter Ego. And isa sa pinakamalaking problema nila is yung Freya kahapon and then this Hilda option as well that could be played on both Alec and pati na rin kay Nino. One thing's for certain, Claude and Sora might be open for contention between these two teams. But the question is, what do you do with the Leomord? Kasi nakita na natin, sinagot na ng Aurora yung Leomord. They just put Fredrin, Baxia, Akai into the into the fray. But the problem was, Alter Ego showed yesterday, wala kaming pake. Wala kaming pake doon sa mga utility junglers. We will pick the Leomord. Pero ito Jushin, first prio pick para dito sa Aurora, napag-usapan natin yung Leomord. And it's still possible pa rin na makuha ito ng Alter Ego. Even with the likes of Claude, dahil nga wala naman yung #1 public enemy niya ngayon na Freya. Ang big concern ko rito yung Esmeralda tsaka yung Uranus. Ayun It could come out from Alter Ego, especially on the red side. And then the ever so popular Leomord pickup. But they go for a different choice, Dave. Since wala yung Freya, kinuha kagad nila yung Claude ni Toming kahit na isa sa mga hot commodities din for Aurora PH. And then they pick up the Kalea. Pero instant response mula sa Aurora. Ayan na. Ang acknowledgement na to na hindi na nila ilalast. Let's go for the diretso Harit pick here para kay Domingkay. Tapos yung Fredrin nga na medyo napangiti tayong lahat, aminin. And para sa Alter Ego naman, diretso Povius. Yeah. Ang bilis nung answer nila dito, Midnight. Sobrang bilis nung response. I think if you if we have a copy nung kung anumang draft version nung gustong patakboy ng Alter Ego, I think they might have predicted the first 3 picks ng Aurora kasi just to limit the options against the Claude and the Kalea. But the question is again, what do these two teams do with the Leomord? Kasi we're yet to see the hero from Yazuke. Could also be a Guinevere, by the way, na nagiging high prio na rin for Yazuke, especially when they see like so many frontline targets on their enemy. So that's one thing na kailangan isipin ng Aurora, yung Leomord, Guinevere, hero pool ni Yazuke, but also Hijume's hero. Kasi open pa yung Eve, open pa yung Farsa. And maganda dito for Aurora is that mayroon na agad tayo idea sa side and roam, di ba, ng Alter Ego. So doong part na yon, limited na yung flex, kumbaga. Yung limited na, yung super flex nga na Uranus na by the way open at mukhang hindi naman napipiliin. Pero Aurora, nice catch dito sa Louis ban onto Hijume. Ang ganda ng basa nila dito. Siguro naiintindihan din ng Aurora na napakahirap talaga maglaro kapag ikaw ay Fredrin tapos katapat mo ng Louis. Naalala siguro nila yung mga panahon na nakalaban namin yung Team Liquid, yung Grand Finals. Ito rin yung pinangharap sa amin. So ngayon, iniwasan na rin yung sa global presence ng isang chip dito sa larong ito. Aurora Gaming na talaga, ano ang kanilang tatanggalin? Wala pang jungle dito ang Alter Ego. Kasi based dun sa napanood natin kahapon, hanggang sa dulo, pwede pang i-flex to ng AE. By the way, just to point out, okay, wala na Eve. Just to point out, Alter Ego, they have full respect to Light. 4 tank bans. Oo nga. 4 tank bans from Alter Ego. They're shutting down the roamer of Aurora PH. If you look at the options, Gatot, Hylos is still very much open, but I think Alter Ego warranted that matchup. Gusto nila makatapat yung mga frontline targets because they have a Claude. They don't care. Wala sila, bakit di ba magaling sila actually yun to buy some time doon sa isang Claude, especially yun to the hands of RP. Ngayon for Aurora, yun nga sana babagitin ko na iban din nila yung Eve. Pero may Farsa nga pala na open pa here para kay Hijume. Ngayon, para sa Aurora. Your third, sabihin natin, few remaining heroes dito para kay Light. Pero yung Hylos is still, sabihin natin, high possibility kung sakali. And yung Gatot Kacha nga na still ay nakakakawala pa rin ngayon. I think Hylos would be the best. Again, considerable yung Gatot Kacha, but Hylos for me is the best. And then Lapu maybe for Edward, either Lapu or Yuzong. At least to have that threat against the far side and also a decent lane versus the Phobius. But they cannot stop this, this Kalea combo from coming up. So they pick up the Hylos and they go for the Lapu Lapu. Very conventional drafting mula sa Aurora. Now the question is, do we see the Leo or the Guinevere? I think Yazuke is eyeing at the Guinevere here unless they show a new jungler.
Alam mo yung mga Nolan nga, nakikita natin. Pero dito sa lineup na to, medyo mahirap. Yeah. Feeling ko, kailangan din na additional din na crowd control. Tama, Yeah. Greedy Bear, okay dito. Daming bruise ko masyado eh. Oo, maraming bruises sa Kailangan kabila. niya, di ba? Kailangan na nilang control para ma-enable yung mga damage dealers. Pero tricky ito kasi naglalabas din yung Suyu from basing on yesterday, di ba? Na mga compositions. Nolan! As Burrito mention yung Nolan ang ilalock in dito para kay Yasuke. It's more on the sportsmanship na mechanics dito ng jungler. O sige, acknowledge Fredrin ka. Pero ito, medyo tricky yung Nolan last pick dito para sa jungle nila Yasuke. Sobrang commendable nito ni Zephyr. Alam mo, all throughout this M7, they've drafted like so many different teams. They've been able to draft TLPH lineups, they've been able to draft SRG lineups, even borrowing Aurora Turkey's Nolan. Yeah. Di ba? Itong comp na to, it spells out Aurora and TLPH. Ang ganda, di ba? Na may top shop for specific teams and to plan it all out during yung preparation mo ng ilang oras lamang. Yeah. And now we're looking in our sights dito sa first ever game ng M7 World Championship Grand Finals. Ang showdown ng Alter Ego laban sa Aurora Gaming PH. Casters, kayo na to. Men, alam mo, iniisip ko pa naman na medyo mahirap mag-Nolan dito kasi sino ba ang viable target mo? Si Yue? Or si Doming Kite? Yeah. Si Demon K kasi yayakapin talaga siya nito kapag nakita siya. So, medyo magiging mahirap ang positioning ni Yasuke. Ang tapang ng Alter Ego dito, ha? Oh, kasi pag iniisip mo, yung Nolan kasi, ito yung mga kinaklasify ko ng mga hero na walang pake. Wapa Kumbaga, kills. ang trabaho lang ni Nolan sa game ay simple lang, either to make up ka or mag-farm ka kasi sobrang bilis mo mag-clear ng jungle and then you also have this burst capacity. Pero tama kayo, marami masyadong frontliners sa side ng Aurora Gaming PH that it limits the strength of the Nolan. But what amplifies this Nolan pickup is the presence of the Kalea. I think it changes up the dynamic of the game entirely. Kasi suddenly, kahit si Demon Kite ay burstable. If you think about it, like, kung si Nolan lang, ang kaya niya lang talaga dito si Yue, maybe Doming Kite, but with the presence of the far side na Kalea, kahit yung Hylos, kaya niyang bigyan. Yun nga eh, nagkakabigay na kakagad dito sa gitnang bahagi. Nangalahati sila. Gayon din naman itong si Yue. Pero sa itaas na bahagi, naku, pinaparamdam ni RP ang kanyang presensya. Oo. Alam mo, ito si Mr. Ranger Merchant, naging naging Indonesian merchant na eh. Parang kahit ano, kaya niya laruin eh. And honestly, from my perspective, this is his best hero. RP on Claude has been able to outperform almost any gold laner, even si Innocent. Oo nga eh. Di ba nakakagulat talaga and dito natin makikita yung development itong player na ito. Again, ginagawa natin katataman dito sa Pilipinas yung mga medyo questionable na plays niya. Pero hindi natin matatanggi na talagang gifted itong batang ito sa paggamit ng mga heroes na nabanggit nga ni Medan. Oh, may plano sila sa Ito baba. na naman. Last time na ginawa nila ito, nakayusong si Edward. Wala. Ako, mararamdaman nila. Pero may sabayan kagad! Doming Kite at Ayun. RP. Lumalamang. Alec? Okay. Ay, pumasok na. Ako tumama. Yung Dark Wave and First Blood inapunta kagad kay Yasuke. Naku, mas bali pa ata para dito sa Aurora Gaming. Pero bibit-bitin itong si Yasuke. Sumama na rin si Edward. Andun yung Bravest Fighter. And this time sa may gilid na bahagi ng my light. goodness! Naku, sinusustain lang. With that revive na lang si Alec na palalim. Kailangan niya mag-trigger. Si Nino ay buhay pa rin. Nagtatatalon na. Tinatalon na ng tatlong miyembro mula dito sa Aurora. Buhay pa rin naman siya. Ang tanong, makakatakas pa siya. Wala na siyang way para tumakas. So sabi niya, sige, lalabang ko na lang. Grabe yung shutdown ng Alter Ego dito sa jungle ng Aurora Gaming PH. They're even bursting the purple buff. Pero nakuha pa rin ni Demon Kite. Wala kasing retry si Yasuke naman. Wala kang retry. May invade ka. Sabi ni Demon Kite, tutusukin ko lang yan eh. Yun nga. And then, andun din kasi si Hijumi. So, parang akala nila ay kaya na nilang i-burst. Dito lang na makapag-turtle. Wala tuloy yung turtle para sa kanya. Pero, Maganda yung setup ng Alter Ego. Pero again, that greedy take from Yasuke is actually hurtful. Yasuke with the burst, with the fracture. Oy! And kailangan lumabas ni Yasuke dito kasi grabe yung sustain and damage mula dito kay Edward and Demon Kite securing that turtle for Aurora Gaming PH. And napalalim! Si Wala. Nino! Kaya naman niya makalabas pero ang dami niyang talon! Hindi pa New Year's! Next year pa yun pero hindi na siya nakatalon! And ito, pinangangat siya ni Alec pero grabe yung sustain din ni Light on the Silos. oh my goodness, ang agang salpukan. Actually, ito naman yung na-expect ko talaga pagka naglalaro ang Alter Ego eh. Oo. Maagang suntukan, kasama kagad si Nino, wapak na siya sa kalaban. Yep. Men,
pinatutunayan ni Nino, even though napapatay siya, 2 beses siya napatay, men, kaya niyang tagalan kung Oo. ano man ang kayang ilabas dito ng Aurora. Yeah, wala pa kasi masyadong damage itong Aurora Gaming PH. Majority of the damage that is coming from them is the Zushin and the Fredrin. Oo. Pero alam mo sa Phobos kasi kiliti lang yan eh. Hanggang di pa sumasama yung Harik, walang problema. But even then, the punish was good from Aurora. Again, sobrang greedy nung ginawa ni Hijime tsaka ni Yazuki on the purple buff. Tapos sinubukan pa nilang i-burst. Pagdating sa turtle, wala na silang skill. Sinundot lang ni Demon Knight yung purple buff. And then sinubukan na lumaban, napagtripan ni Edward si Yazuki. Men, pre-nacture niya yung Lapu. Tinalo na siya ni Edward. Ang kulit mo, ito, usapang pantalon. Ayan na. Parang nakakit si Alec at si Edward yung nabigyan. Ganun lamang. Lahat dito ng Alter Ego. Men, nakita na natin to eh. Nung laban ng Aurora at ng Alter Ego, Oh! ini-Edward talaga nila. Oh, wait lang ha. Tinamaan na rin ng stun at pinagtulong-tulungan. May bawi din pala doon sa kabilang panig ng mapa dito ang Aurora Gaming. Nabaga nito kasi gold lane lang namatay para sa Alter Ego. Yeah. Tsaka ang ganda nung layering ng stun min na unang Glorious Pathway. Bago yung Close the gap. Kaltok. Kasi wala na yung BMI. Tapos kinaltokan, tinon, inangat, tapos inangat ulit ng Zushin. Wala nang takbuhan. Bitawan mo talaga yung cellphone mo pag gano'n Oo. na yan. Yun yung sabi ko si Fredrin pa lang pag yung niyakap na niyan. Oo. Next year nagising mo eh. Wala na. Mandidilim na yung screen mo. May Oo. number na. Ganun na talaga. May countdown, no? May countdown na eh. O yan na, Demon Kite. Sisimulan na rin ang ikalawang pagong ng laro. Edward. Itong Fended Earthstrike mula dito kay Hijime. Pupuntahan ni Light. Ngayon, may mabibit-bit ba itong si Yue? Nakabang lamang si RP. Masyadong malayo itong si Yazuki. At makukuha na ni Demon Kite ang pagong. Pero meron Demon may Kite. mula dito kay RP. Panis! O, panis. Ano ka ngayon? Hindi ako yung harit kahapon. Ibang galawan ni Dominic. Alam mo, siya ata una kong nakita na kapag may Claude na kalaban, nag-aharit eh, no? Oh, tsaka siya lang yung lumalabas. Siya lang yung lumalabang eh. Ibang klase talaga, no? Tinan mo naman. Ayan na yung Ayan. continuous taunt. Mula dito kay Demon Kite. Inangat na rin. Tumama yung Braces Swatch. Fended Earthstrike mula dito kay Hijime. Nino? Pinagtulong-tulungan! Nino'y makakakuha. Sabay Torre lamang muna itong si Dominic Kite. Napatay din si Light. Yeah. Pero parang sulit din naman yun kasi nakuha naman din yung Torre sa Yeah, itaas. nakuha naman ng Torre. Yun nga lang, napatay dito si Demon Kite. So, Alter Ego, they're looking to invade the jungle camps here of Aurora Gaming PH. Unfortunately Buti for na lang. them, wala yung purple buff. So kahit paano, medyo nakangiti ang Smiling Demon. Wala kayo nakita, no? Ayun lang, lumabas yung timer. Ayan Pero na. buhay na yung Fredrin. Ayan na, buti nga eh. Wala kang purple. Then sinusubukan ni Dominic yung tapang dito ni Yasuke ha. Oo, sabi niya masyado kang magaling ha. Ayan na, ngayon available na rin naman ang Glowing One para dito kay US. So kahit papano yung tapang ni Nino ay mababawasan ng Oo. konti-konti dahil doon sa sa pagbawas ng healing. Yeah. Ayun. Alam mo, ito si Yazuki, medyo malungkot ha. Magkapatay sila ng gold ni Demon Kite. As an assassin jungler, Dapat ayaw lumaka. mong pantay ngayon ng gold ng utility jungler ng kalaban kasi ibig sabihin nun ay palubog ang barko. Hindi ka nakakarat ng farm, hindi ka nakaka-pressure, and lumalamang ang Fredrin pagdating sa tempo. And I like this item mula dito kay Demon Kite. He rushed the Antique Keras kasi alam niya, ito lang yung katangi-tanging burst na meron ng Alter Ego as well as limiting the damage reduction mula dito kay Nino. Oo. And for the next item, maybe the Chastise Pauldron. Oo. Maybe. Yun na ata yun, no? Kasi para mabawasan nga naman yung attack speed ngayon na naibalibang. Purify ay nagamit din dito ni Dominic kahit 4 na miyembro ang nagtulong sa kanya. Pero magkakaroon naman ng trade dito ang Aurora dahil kukunin na nila ang pagong at transition kagad dito sa middle para hindi nga naman makakapitalize ang Alter Ego yung nakuha nilang lead. Ito yung lagi ginagawa ng Alter Ego eh. Yung pag di na nila kayang common test sa mga objective, naghaharap sila lagi ng trade. Which is very normal naman pagdating sa gameplay, but this has been the identity of Alter Ego. Sabi nga ni Coach Aldo, hindi ka pwedeng makakuha ng libre Oo. against Alter Ego. Laging may trade. Kahit makakuha ka ng turtle, lagi silang may mapapatay kasi alam nila yung resource trade na, ginamitan mo na skill yan. Oo. Apat kayo dyan. Isa lang tong nasa isang side ng mapa. So there will always be a trade here for Alter Ego. So yun yung kailangan i-watch out dito ng Aurora, yung mga information na binibigay nila sa mapa, especially when
the entire members of their team is on the other side of the map. Ay, lilipad-lipad si Hijumi. Ngayon, nag-decision dito ang Alter Ego naman first. Kaya lang masyado makunan yung Nabit-Bit. Si Alec pa ata ang mabibigyan. Si Hijumi sa likuran. Pinagtulong-tulungan ng mga miyembro ng Aurora Gaming. Ngayon naman, si RB mamamatay din. Mag-fracture dito si Azuki. Mamamatay si Tommy Kite. Pero buhay pa rin ang apat. Si Azuki atras. Tapang Cyclone Eye. Pero napakatibay talaga ni Nino. Nagbabaytay lamang para dito sa Aurora Gaming and Alter Ego ay nabawasan ng mga miyembro. Pero habang nangyayari pala yung pre, lumayo na si Yasuki at kumuha na ng farm. Oo, kasi si Alec pumasok siya, inangat niya yung Fred rin. Sabi ni Yuzuki, pre, wait lang, kunat niyan eh. Tapos si RP, pre, nag-blazing duet sa 5. Nalungkot ang Indonesia. Pagpasok, pre, parang nakapikit eh. Ang pinasok niya, Fred rin pa. Alam mo yung yung pumasok ka sa isang lugar na sumusuntok ka na nakapikit? Oo. Parang ganun yung ginawa ni RP dito, pre. Sabi ni Fred, sabi ni Demon, ginagawa na to. Ginagawa nito. Inangat siya. Sinundot, inangat eh. Napakahirap pa naman tumakas. Ito yung sinasabi natin, yung continuous na CC. Chris Patoy. Wala sa kanya, sabi nila ito, may pagbitaw ka pala ng Feather Day Strike, ha? Ikaw, Ibon ah. Oo, nangungulit eh. May laya ka lumipad ah. Pero bawal dito yan, sir. Oo. Okay, Alter Ego ay nawala na yung kanilang kalamangan dito. 1.3 ang hawak ng Aurora Gaming. Lord ay nasa Aurora Gaming na, or nakapwesto malapit dito sa mga miyembro ng Aurora Gaming. And the Alter Ego ngayon, eto na, gagawin na nila to, bre. Si RP, tatalaga nila sa opposite lane Mag-farm para ka. makapag-farm. Oh, mag-farm ka. Medyo nalungkot kami sa huling blazing duet. Wala Ito, pa, pre. Grabe yung angulo nila. Tatlo sila dito, nag-conceal. Si Alec. Pero pwedeng iris ito ng Aurora Gaming PH. Kitang-kita nila kung saan galing yung Alter Ego. Here comes Edward Gloss. Patoy nilatag na rin nila. And hinahanap nila yung jungler ng Alter Ego. Hijo may ginamit pa rin airstrike. Kaso nakasalubong niya si Mr. Consistent. And Demon Kite gets the Lord. Alec has to go out. And si Nino, naiwan na naman siya. Naiwan na naman siya. Nino! Yung ambulansya pala para sa kanya, bre. 2 na lang ang natitira para sa Alter Ego ngayon. Papasa ni Torres sa middle dito ang Aurora Gaming. Susubok pa sana itong si RP, pero di siya makalapit. Nila pagkaan ni Doming kahit yung kanyang Zaman Force para nga naman mapigilan din yung pagsugod ng Alter Ego. Yeah. Tagumpay ang pagsabog ng Torres sa gitna. Oo, iba pa rin talaga yung utility composition ng Aurora Gaming PH. Sabi ng Alter Ego, ito pala yun. Oo. Ito pala yung tunay na utility. Grabe yung feel Oh. ng Aurora. And again, si Edward, hinaharangan niya lang yung jungler ng Alter Ego Esports and hindi nila magulo yung Fred rin ni Demon Kite. Wala silang access min eh, kasi si Hijumi ang nakasalubong ngayon, lapu-lapu ni Edward. Yan eh. O, nilabag din yung Glorious Pato. Malaya atang mababasag. Yung Torres dito sa may bandang gitna. Tuloy-tuloy lamang dito ang Aurora Gaming. Swift Serenity. Oh, RP! Oo, wait lang papasok na rin itong si Nino. Siya pinagtutulog-tulungan. Yasuke. Yasuke sa may bandang likura. May pinaplano. Nakita na ata siya dito ng Aurora. Check pa rin nila. Atras muna dito ang Northern Lights. Sobrang higpit ng control ng Aurora Gaming dito sa mapa ng Alter Ego. Para sa lang sinasakal sa leeg. Hindi binibigyan ng espasyo. Hindi nagkakamali sa pwesto ang Aurora Gaming PH. Sama-sama lang silang 5 men. Kahit sabihin natin, pasukin sila ni RP, si Demon kahit nandun lang sa harapan ni Domeng. So hindi ganun kadali yung Blazing Duet entry. And si Hijime, kahit sabihin niyang, may Feather Airstrike ako, men. Again, nakakasalubong nila si Mr. Consistent. Oo nga, hinahanap talaga siya ni Edward dito eh. Alam mo naman, nakakatakot. Ayun na naman. Wait lang. May patoy na naman, tinakot lang. Medyo mainit ang ulo nila. Kapag nakakakita ng kalaban, lalo na itong si Hijumi, pero nilalatagan ng carpet eh. Kapag nakita niya yung ibon eh, no? Oo, nakita ng ibon, may carpet na inilalatag eh. Men, iba ang aura ngayon ng Aurora Gaming. Oo, men. Parang, ewan ko, siguro lahat na lang eh. Lahat ng paghihiganti. Isipin mo yun pinabagsak nila ang Big Boss, pinabagsak nila ang Giants. May mga kababayan tayo dun eh. So sabi nila, sige, ibigay nyo ang bola sa akin. Kami na bahala. Pre, kung sinasabi natin may gigil na liquid. Ito, gigil na Aurora Gaming. 6 yun. Kasi pang-6 na Grand Finals na nila to. Oo nga pala. Alam mo, men, ang magandang storya kasi dito, bre, si Doming Kite, ang tagal din naman na gusto magkaroon ng championship. Oo. Eh. Diba? Galing amateur scene at nagkaroon ng pagkakataon. Unfortunately, hindi napunta sa kanya. Si Yue, ilang championship na ba? Ilang Grand Finals na ba ang dinaanan niya, pre? Pang-6 niya na ata to, pre. Pang-6 na. Hindi pa rin siya nakakakuha. Wala pa siya.
Wala pa siya na ipapanalong Grand Final. Wala So pa. iba yung gigil ng Aurora ngayon. Hindi na nila iniisip yung lahat ng mga masasakit na salita. Ang iniisip na lang nila, paano pababagsakin ng Alter Ego Esports, Alex Conceal from the Kalea. Pero sinubukan na umatras sila kasi nakita nila may nakalatag ng Glorious Pathway sa may bandang likuran. Nino, ginamit yung Dark Wave pero tinamaan lang yung Hylos men. Hindi niya kayang banatan, hindi niya kayang kaltukan yung Hylos. Napakakulang ng Aurora. And again, Edward shutting down Nino. Nino. Yasuke trying to find a pick-up pero nakasalubong niya ang liwanag ng Aurora. Men, nasilaw si Nino, si Yasuke, pre. Pagpasok niya, may fracture ako. Bigla siyang nasilaw. Ang dami, sinundot siya ng Fredrin, may lantern, literal, inilawan siya, tapos nakasalubong niya yung second skill, first skill ng Harit. Ay, nako, mga kaibigan. For sure ay nagsisi. Ayan, ayan yung mga tropa natin. Oh, shoutout sa inyo, watch party! Angat yung mga kamay nyo, lahat ng bandera, lahat ng energy ball, ipakita nyo ang lakas ng Pinas sa buong mundo! Men, ibang klase ang galawan ng Aurora Gaming ngayon. Hinahalap ng Alter Ego yung momentum na nawala bigla sa kanila. Kasi kanina, ang tapang ni Hijumi, may tapang dinadala si Yazuki. Ngayon, nakita nila si Edward, ang plano ata nila. Oh! Andun yung Tsunami Slam, bibigyan na nga natin nila. Oh, nag-iwo! Yung Immortality, makakatakas pa Panis! si Edward! Panis! Papasok pa siya! Si Mr. Consistent. Ngayon, nilatagan nila yung carpet doon sa may pandalikod. Oh, Doming! Doming! Napano siya dito, pero si Doming gusto na tatapusin. Pero sila Lord na kasama, sinayaw sa nawan, mga membro dito ng Alter Ego. Sabay andito na yung backup, yung liwanag. Nino, kaya mo bang tibayan ang iyong loob para sa apat na miyembro RP? ng Aurora Gaming at babagsak na si Nino dito. Dalawa na lang ang natitira mula dito sa Alter Ego. Wala naman silang Lord, pero tatapusin na sa Aurora Gaming ang Game 1. Sinayawan malala ni Doming Kite sa sizzling game na #1 victory para sa Aurora Gaming Philippines! First blood for Filipino representatives. Sizzling hot talaga yung atake dito. Walang kaliwat kanan, diretso lang sa goal yung atake nila. For that whole game #1. Ito pala yung persona nyo, ito pala yung playstyle nyo ha. Naglaro dun sa loob mismo ng playground kung paano lumaro.